I think pinag-utos kasi dapat ang gagawin sana ng NBI, with due respect to them, dapat respetuhin nila yung Office of the Vice President na the second highest office ng ating government ngayon. So at least man lang mag-invite muna sila, hindi mag-file muna sila mag-issue agad sila ng subpoena. Kung hindi, invitation muna para sagutin. So yun lang dapat ang gagawin. Pero ang ginagawa nila, diretso na subpoena. So I think, yes, ginagawa nilang trabaho nila, but I believe may nag-pressure sa NBI. May ano po ba, may batas ho ba na bawal ng tanungin ng mga empleyado ng gobyerno? O kaya katulad ni VP Sara na mga nakasama niya yung mga vlogger doon sa isang live. So ano po ba yun? Nasa batas po ba yun na bawal ho ba yung mga ganong ginagawa? Hindi bawal yan. Hindi bawal yan. That is the exercise of freedom of press and freedom of expression. And freedom of expression or freedom of the press is one of the constitutionally guaranteed right ng ating saligang batas. In fact, one of the highest protected constitutional right ang freedom of press and freedom of expression. Ma-vlogger ka man, ma-mainstream media ka man, as long as you are a Filipino, may freedom of press po tayo na nakaguaranteed po yan sa ating saligang batas. And dapat respetuhin po yan ng ating administration, ng ating gobyerno, including the NBI. Kung matatandaan natin, attorney, no, nung mga kamakailan lang, etong si First Lady Lisa Araneta Marcos, may mga sinabi ding hindi kaaya-aya dito sa ating Vice President. At ano po ba yun? Kasi kung pagdudugtungin ho natin yung senaryo ngayon, halos parehas. Medyo may pinagkaiba lang doon sa ano ni First Lady kasi doon may grabe yung banat niya doon kay VP Sara eh. So parang pinapalabas niya doon na masama ugali or ano. Ano yun, may sapat din po bang ano doon na pwedeng ikaso kay First Lady kung magkataon po? Yung sinasabi ni First Lady to the Vice President, personal opinion niya yan. So same also si VP Sara, kung may sasabihin naman laban sa First Lady, opinion din ni VP Sara yan. Kasi we are in a democratic country. So we should respect our own opinion. Sang-ayon ka man o hindi ka sang-ayon sa mga opinion na yan, we are in a democratic country. So ibig sabihin, in a democratic country, free tayo ilabas anumang opinion natin. Except may mga limitasyon lang yon, yung tinatawag na kung libelous na, so yun ang mga limitasyon. But as long as you are just criticizing the public figure, you're criticizing a person in the exercise of his public function, that's part of freedom of press and freedom of expression na guaranteed ng ating saligang batas. Yun. So ano pala, no, halos Kucholi, Banat Bay, halos parehas lang din naman. Sarili-sarili nilang opinion. So ang tanong kasi dito, bakit kay VP Sara kailangan may umepal na NBI, kay Lisa wala? Galing, no? Banat Bay, ikaw. Yun yan. Ito, attorney, di ba paulit-ulit ninyo sinasabi freedom of speech, freedom of the press, ganyan-ganyan. Sa tingin ninyo, since parang mapakalabo ho nitong subpoenang inilabas ng NBI, ano kaya sa tingin ninyo ang strategy nila? Takutin na talaga itong mga vloggers na wag nang dumikit kay VP Sara Duterte? O di kaya wag nang magsalita? O baka naman during that interview, may nagsabi nga baka itinatrap lang to the point na yung tanong ay mali. Halimbawa, itanong sa kanila, nagbanta ba si VP Sara Duterte? Siyempre ikaw, hindi ka ganun bihasa sa batas, which is yung tinatawag na conditional yung sinabi ni VP Sara Duterte. Ang sagot mo, oo, narinig ko. Ano kaya ang dahilan kung bakit nagsubpina ito? Ito ba strategy? Ano ho ba sa tingin nyo ito? I think pinag-utos kasi dapat ang gagawin sana ng NBI, with due respect to them, dapat respetuhin nila yung Office of the Vice President na the second highest office ng ating government ngayon. So
at least man lang mag-invite muna sila, hindi yung mag-file muna sila ng mag-issue agad sila ng subpoena. Kung hindi, invitation muna para sagutin. So yun lang dapat ang gagawin. Pero ang ginagawa nila, diretso na subpoena. So I think yes, ginagawa nilang trabaho nila, but I believe may nag-pressure sa NBI. So kung may nag-utos nga, attorney, at alam naman natin na pangalawa sa pinakamataas na posisyon ng Vice Presidente na si Vice President Sara Duterte, so mapapaisip pala talaga tayo na mas mataas pa kay VP Sara ang nag-utos sa NBI niyan kung sakali. Maaaring ganun. Possible yan. Mas mataas pa or sa administration natin, possible yan. But of course, yung NBI, trabaho na naman ginagawa nila. So, ang trabaho ng NBI is just to investigate. Yun lang ang trabaho nila. But of course, for example, invite or may subpoena ang yung mga media or mga vloggers. So, the best thing na gagawin ng mga media at vlogger is just to write a letter to the NBI muna, explaining to them na we are studying the possible answers sa kanilang investigation. We are consulting a lawyer na para sa akin, ang gagawin dapat ng lawyer nila is to file a petition sa court to declare that subpoena unconstitutional in violation sa freedom of press and freedom of expression. Kung ako naman yung lawyer ni VP Sara, ang gagawin ko, this is my personal opinion, I will invoke the immunity from suit para at least hindi na ipagpatuloy yung NBI investigation na yan or yung subpoena na yan. Attorney, si Boss Dada kasama po dyan sa mga nagtanong. Hindi ko po pa alam kung natanggap niya na o wala. Hindi ko po alam, pero ang alam ko, wala akong abogado si Boss Dada. Pwede ho ba ninyong... I can volunteer. Ayun, yun. Ayun. Yes. Sana maging abogado kayo ng Banatero sa mga susunod pa nilang kaso. Meron ako kasi ang kaso eh. Bakit kami? Susunod po sila sa tingin ko. So, baka pwede naman kayo. Alam mo, attorney, May pabol pala ako kay attorney na tanong. Kasi ngayon medyo may nangyayari ng kababalagan dyan eh. What if lang naman, attorney, na ayan nga, pinasupuin na yung mga vlogger. Tapos biglang ikinulong. Kasi alam naman natin na NBI ay investigation lang, di ba? So marami na kasing kababalagan na nangyayari ngayon eh. Yung convicted nga, napapa-contempt yung attorney, di ba? So hindi na malabo 'yun. Ano po ba ang ang maaring kaharapin na ang tinatawag dito nasa batas po ba 'yan na maaaring gawin ng NBI? Yung ganong sistema. Ang NBI, they can only investigate. They cannot arrest a person without a warrant of arrest, except if you are caught in the act, in the commission of the crime, or is about to commit a crime. Ibig sabihin, nakita ka ng NBI that you're committing a crime or is about to commit a crime or has just committed a crime, pwede ka arrestuhin ng NBI. But kung wala kang ginagawa, nag-vlog ka lang dyan, pumunta ka doon, wala ka nakaupo ka lang, or kumakain ka lang, hindi ka pwede arrestuhin ng NBI because the NBI cannot do that except kung walang warrant of arrest. I repeat, the NBI is only an investigatory body. Hindi naman sila korte na mag-order ng isang tao na arrestuhin, ikulong doon. Hindi pwede ganun. Only the court can do that. Yun, thank you, attorney. ito,